Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Etong video lecture na ito ay isa na namang mahabang discussion we are still on PAS 16 on property, plant, and equipment. Ito pong topic natin ay measurement after recognition with focus on the cost model and especially on the depreciation. So, please expect that this will take more than an hour of discussion. So I hope you are ready now, as much as I do. Now, let us discuss. Previously, we have talked about measurement at recognition. So that is basically your initial recognition. What happens next? What will we do? What shall we do? Of course, we have to measure it subsequently, but how should we measure it? Now, PAS 16 tells us about the two methods or the two models in measuring your item of property, plant, and equipment subsequent to your initial recognition. In paragraph 29, PAS 16 or the standard tells us that there is an option for the company to choose either the cost model or the revaluation model as its accounting policy. And following the concept of consistency, it should be applied to an entire class of property, plant, and equipment from one period to another. Now, for this video lecture, we will only be focusing on the cost model. We will deal with revaluation separately. Okay. In paragraph 30, ito po ang sinasabi ng standard sa cost model. After recognizing the asset or after recognition as an asset, an item of PPE shall be carried at its cost. Okay? Ayan, cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment loss. Now, ito pong accumulated depreciation and accumulated impairment loss. Pag sinabi nating accumulated, iniipon. Okay? Parang yung retained earnings, no? Cumulative na profit or losses from the previous periods. So, syempre, yung expense ay for one period, yung expenses natin ay from one period to another. Pero yung naiipon, ayan, yun yung ibinabawas natin sa cost. So, cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss. Dinefine po ng PAS 16 ano yung cost, ano yung depreciation, and ano yung impairment losses. Of course, you have been introduced to the concept of cost. Inilagay ko po ulit ito dito. That is the amount of cash, okay? Or cash equivalent paid, no? Or the fair value of other consideration given. Excuse me. Now, how about depreciation? Please take note that the definition that you will see on the right is the definition of depreciation and show with impairment losses. Disregard yung accumulated kasi sabi ko nga that is just the cumulative balance from one period to another, yung running balance ng mga depreciation and impairment losses na nangyari in the past. No? Iniipon natin yun. That is your accumulated. Pero the definition of depreciation is the systematic allocation. Allocation of what? Of the depreciable amount of an asset over its estimated useful life. Now, if you can translate this narrative into a formula, ang sinasabi lang po natin dito, the depreciable amount is your numerator and the useful life is your denominator. Mamaya, explain din po natin what is a depreciable amount and what is a useful life. In terms of impairment losses, it is defined as the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. Sa video lecture na ito, ang emphasis natin eventually will be on depreciation.
Pero we will have a separate session on impairment losses, and we will uh, relate it on the standard on PAS 36, if I'm not mistaken, ano? If my memory serves me well. Oh yes, tama naman po. PAS 36 on impairment of assets. Okay, so relax muna, impairment loss, saka ka na, ano? Pag-usapan ka namin later on. So ngayon, dito muna tayo sa depreciation. Ano? Take note ha, cost, pag binawas mo yung accumulated depreciation and accumulated impairment losses as applicable, that is your subsequent measurement of an item of PPE applying the cost model. Pero ano ba yung tawag natin dyan sa amount na yan? Mamaya. Mamaya na. Okay? Now, sa paragraph 43, ang sinasabi po ng standard is that each part, bawat bahagi sa Tagalog, no, of an item of PPE with a cost that is significant, so significant cost in relation to the total cost, shall be depreciated separately. So, a significant part, no, of an item of PPE, okay, when the cost is significant in terms of in comparison ano, to the total, i-depreciate natin yan separately. Continuing the next paragraph, paragraph 44 tells us that an entity allocates the amount initially recognized in respect of an item of PPE to its significant parts and depreciates separately each such part. For example, daw, it may be appropriate to depreciate separately the airframe and engines of an aircraft. Just somehow, no, to give you a visual, eto naman po ang naisip kong gawin. Consider that this is your property, plant, and equipment as a whole and with a corresponding cost. Now, sabihin na natin na meron tayong apat na significant part. At kung makikita po ninyo, ano, significant part 1, medyo malaki. In terms of the pie chart, no, 33% of the whole. You have your significant part 2, representing 27% of the total cost. You have your significant part 3 and significant part 4. Assume natin na yan po yung apat na significant part dito sa item ng PPE. And then the rest, pag pinagsama-sama po natin sila, and this is not necessarily one item, it can be a combination, ano, aggregation of all the other parts that are not significant, 7%. So, anong tinutukoy dito? Ito, separate natin. I-depreciate natin sila separately. Okay? Next. A significant part of an item of PPE may have a useful life and a depreciation method daw that are the same. A significant part of an item of PPE na merong same useful life and depreciation method, no? Okay? With that of another significant part. Yun yung tinutukoy po nitong sentence na ito, no? Merong isang significant part, may parehas siya in terms of useful life and depreciation method with another significant part. Anong gagawin natin? I-group mo, i-depreciate mo siya, no? With the same charge. Okay? Such parts may be grouped in determining the depreciation charge. Halimbawa, okay, eto ano, si illustration natin kanina. Now, in terms of the cost and other information, 5 million, 4 million, 3, 2, 1. Okay, now, ang useful life nila, 20, 20, 10, 10, 5. Parehas ng useful life. Okay, eto actually parehas din, 10, 10. Yun nga lang, pagdating sa depreciation method, yung 3 and 4 magkaiba. Pero dito, parehas, straight line. Now, since eto class, no, same useful life, same depreciation method, pwede mo na yung i-group. Okay? E di 5 and 4, 9 million.
divided by 20 para makuha natin yung depreciation expense. Okay? Or the depreciation charge. Okay? So, yan yung tinutukoy nitong paragraph 45. Next paragraphs tayo. So, pansinin nyo ang aking focus dito sa aking discussions ng standards ay IFRS based per paragraph, no? Pero syempre, ini-incorporate natin yung illustrations ng ibang mga authors or additional na mga insights coming from them para mas ma-elaborate or maintindihan natin ito ng lubusan. Now dito sa paragraph 46 and 47, ano naman po ang importante dito? Basahin natin ha. To the extent daw that an entity depreciates separately some parts, it also depreciates separately the remainder of the item. Siyempre, although ginugrupo natin yung iba, okay? Nagkakaroon tayo ng iba't ibang depreciation. Okay? Kailangan nating i-depreciate yung iba, yung remainder of the items. Okay? If an entity, basahin, ito pala muna. The remainder consists of the parts of the items that are individually not significant. Pero, whether the cost is significant or not, they should be depreciated. Maring magkakaiba lamang ang depreciation method. Okay? Maaring magkakaiba in terms of the useful life, pero ide-depreciate natin sila. If an entity has varying expectation for these parts, in-underline ko ito, approximation techniques may be necessary. For what? To depreciate the remainder in a manner that faithfully represent sa conceptual framework, faithful representation. Ayan. That faithfully represents the consumption pattern and or the useful life of its parts. An entity may choose to depreciate separately the parts of an item that do not have the cost that is significant. Ibig sabihin, insignificant yung cost in relation to the total cost of the item. Now, using the same illustration that we have in the previous slides, let us emphasize the other parts. Sabihin na natin na altogether, ito pong ay binubuo ng iba't ibang mga cost and they are not significant in terms of the total. Sabihin na natin na this is not significant. Okay? So, i-depreciate mo pa rin yan. Kahit na hindi siya significant. As long as may cost, okay, may useful life, and it can be depreciated. Anyway, we will elaborate further on the depreciation. Now, class, sa paragraph 48, kapag daw nag-depreciate tayo, yung depreciation charge na yan, yung ine-expense natin, and therefore we call it depreciation expense, for each period ay nire-recognize natin in profit or loss. Unless it is included in the carrying amount of another asset. Ano po yung tinutukoy nitong in-underline natin? Alam natin, after this, that the depreciation expense, since it is an expense, it should be presented in your profit or loss in the statement of comprehensive income. Maliban na lamang daw kung yung cost nun, yung expense na yon ay sinasama natin sa carrying amount ng ibang asset. Actually, class, this is not new to you. Okay? Because in other accounting subjects, especially in cost accounting, manufacturing accounting, alam po natin yung mga manufacturing overhead ay kinakapitalize natin as part of the product. So, yun yung ating example, Actually, presented naman po yung illustration na yon or yung example na yon sa paragraph 49. Okay? Kasi sinasabi dito sa paragraph 49, however, yun nga lang, minsan, yung future economic benefits embodied in an asset ay na-absorb sa pagpuproduce ng ibang mga assets. So, in these cases, yung depreciation charge ay kinakapitalize natin sa ibang asset. Yun yung pagtatagalog ko nitong sentence na ito.
So halimbawa nga daw, sa cost accounting or sa manufacturing accounting, yung depreciation expense, no, ng halimbawa ng mga heavy machineries na ginagamit natin sa pag-produce ng ating mga inventories, 'di ba? Hangga't hindi pa yan nabubuo, kinakapitalize natin, nasa work in process inventory. So, hindi natin siya ini-expense, kung hindi nakakapitalize siya, isinasama natin as part of the cost of inventory under IAS 2, no, past 2. O, similarly daw, another illustration, yung depreciation ng PPE na ginagamit sa mga development activities. Okay? Halimbawa, sa R&D ang trabaho. Okay? So, on the development phase. Anyway, for intangible assets on IS 38 or PAS 38, we will have a separate session on this one. Okay? So, i-elaborate po natin yung mga research and development activities and kailan po tayo nagka-capitalize ng intangible asset. Pero ang sinasabi dito, yung depreciation ng PPE na ginamit sa development activities ay maaring isama sa cost ng intangible asset. So, nakakapitalize din. Okay? So, yun yung tinutukoy po dito sa paragraph 48 as somehow, no, elaborated further on paragraph 49. Okay, next. Ito po, ano, a visual representation, no, of, ito yung naisip ko na pagpapaliwanag. If this is your item of PPE, itong kabuuan na ito, no, part of that will be classified, will be presented in the P&L, okay, as a systematic allocation. And then, etong iba ay sa mga susunod na taon. Ayan. Next, amount and the period. The depreciation amount, magkano, at the depreciation period, gaano katagal. Okay, papaanong paraan natin siya i-distribute yung allocation. The depreciable amount daw of an asset shall be allocated on a systematic basis over its useful life. Ito yung sinasabi ng paragraph 50. Okay, now, define po sa standard sa PAS 16, what is a depreciable amount? And accordingly, the depreciable amount is the cost of an asset or other amount substituted for the cost less its residual value. Okay, understood. That is the depreciable amount. Ano naman tong residual value? Oh, ang sinasabi po ng standard, yung residual value of an asset is the estimated amount, okay, that an entity would currently obtain from disposal of the asset. Kung meron akong computer, pag dinispose ko ito at the end of its useful life, halimbawa, in-expect ko na magagamit ko yan for 5 years, magkano ko yan maibebenta? Okay? So that is the residual value after deducting the estimated cost of disposal if the asset were already of the age and in the condition expected at the end of its useful life. Okay? Residual value. Residual. Tawag din natin dyan minsan ay salvage value. Ang depreciable amount, minsan ang tawag natin dyan depreciable cost. Residual value, salvage value. Okay? So I hope na intindihan po natin what is a depreciable amount. Sa madaling salita, yung depreciable amount is yung amount sa PPE cost na subject to depreciation. Kasi yung residual value, hindi natin siya dine-depreciate. Kasi yun nga yung matitira. Kung pati yan ay isinasama natin, at the end of the useful life of the PPE, wala na tayong matitira, wala tayong residual value. Kung meron, tanggalin mo siya doon sa cost ng PPE. Okay, so we have the depreciable amount allocated systematically over its useful life. Okay, pero ano naman ang useful life? Ang sinasabi ng standard, the useful life is, ito, no, A or B? Ayan. Una, and that is the usual, no? The period over which an asset is expected to be available for use. Gaano katagal mo yan gagamitin? Although sometimes, no, ang property, plant, and equipment ay ina-associate natin in terms of its productive capacity.
lalong-lalo na pag it has something to do with production. So, hindi po, ano no, sa availability for use, halimbawa in terms of number of years, kung hindi, pwede rin based on the number of production. Okay, halimbawa, itong heavy machinery ko, ine-expect ko na makakapag-produce ako dito ng 5 milyong units. So, pwede po natin gamitin yung anticipated, yung expected number of units na ipoproduce natin for purposes of getting the depreciation charge. Okay? And that number of production will be the useful life. Okay? Excuse me. Okay? So, number of production or similar units expected to be obtained from the asset by an entity. So I hope no by now, hindi lamang na lilimitahan ang inyong understanding ng useful life doon sa years. Kung hindi, pwede doon sa productive capacity. Now, alam na po natin ano, yung depreciable amount. Alam na natin yung useful life. And kapag dinivide natin yung depreciable amount sa useful life, makukuha natin yung depreciable charge or your depreciation expense na usually kung expressed in years, no, that is the annual. Consider this illustration. Assuming that the cost of property, plant, and equipment, following the principles as we have discussed earlier, yung measurement at recognition, sabihin na natin na 11 million yan. And from that 11 million, inaasahan po natin na at the end of its useful life ay meron tayong inaasahan na residual amount, no, amounting to 1 million. So, dito ano, ang useful life natin, we are anticipating na mapapakinabangan natin yung PPE na yan for 5 years. Matapos yung 5 years, may bebenta ko yan ng 1 milyon pag dinispose ko. Okay? So, ano-ano yung mga pertinent information dito? This is your residual value, 1 million. If pinawas natin sa 11 million, yung 1 million, ito yung tinatawag natin na depreciable amount. And that is your 10 million. 11 minus 1, 10 million. Ito po ang subject to depreciation. Kagaya ng makikita po ninyo dito, if 5 years po ang estimated useful life natin, edi i-divide natin ang 10 million in 5 years. So 10 divided by 5, 2 million tayo every year. Ito yung ating depreciation charge. On year 1, 2 million. On year 2, 2. Hanggang umabot ng year 5, 2 million each. So 2, 2, 2, 2, 2, 10 million. Ang simple assumption natin dito or yung silent assumption natin na acquire natin at this is available for use at the beginning of the year para eksaktong isang buong taon ang 2 milyon. Okay? The depreciation charge is your depreciation expense. I hope this is clear. Okay. Now class, no, sinasabi natin kanina na ano yung tawag natin doon sa cost less accumulated depreciation less accumulated impairment losses. Ang tawag natin doon ay yung carrying amount. Okay? That is the amount at which an asset is recognized after deducting any accumulated depreciation and accumulated impairment losses. So dito, wala tayong impairment loss. Pero at the end of year 1, meron kang depreciation charge na 2 million. That is your depreciation expense. Although dito hindi ko pa ipinapakita sa inyo yung ating journal entry, pero in the previous nahagip na rin sa ating mga JEs yung entry for the depreciation. At makikita po natin doon na dinidebit natin yung depreciation expense, kinikredit natin yung accumulated depreciation. Okay, class. So dito, magkano yung carrying amount at the end of year 1? If this is the cost, 11 million, okay, minus accumulated depreciation, 2 million. Ang sagot natin, 9 million. By the end of year 1, halimbawa, December 31,
20x1. E di, ang carrying amount ng iyong property, plant, and equipment ay 9 million. Ano ang common mistake dito? Iwasan po natin gamitin ang total depreciable cost or yung depreciable amount. Kasi pag nagkataon, 10 minus 2, 8 million ka na. Mali yun. Nakalimutan mo si residual value. So, pag carrying amount ang pinag-uusapan natin, magkano yung halaga ng asset na yan ngayon? Matapos mo i-deduct ang mga depreciation expense na na-incur na in the past. Okay? So, hindi natin binabawa si residual value. Dito sa year 1, ang accumulated depreciation mo ay kung magkano yan. Kasi yan yung umpisa. Pero on the following year, alam po natin na yung expense ay nasa profit or loss, we do the closing entries. Magzi-zero yung ating income statement. So, back to zero ka sa expenses. Pero on year 2, mag-expense ka ng 2 million. Ang accumulated depreciation mo ay yung expense mo on year 1 plus yung expense mo on year 2. Kaya nga, by year 2, your accumulated depreciation is 4 million. Ang carrying amount mo ngayon ay magiging 7 million, which is 11 minus 2 minus 2. Alright? So, klaro? Let me know ha. Siguro naman hindi ako masyado mabilis magpaliwanag ngayon. Okay, take note. Bullet number 1, nandito sa baba. Yung depreciation daw ay nire-recognize natin kahit na yung fair value ay mas mataas sa carrying amount. As long as the asset's residual value daw does not exceed its carrying amount. Ano nga yung carrying amount? Cost minus what? Accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Okay? Nagde-depreciate tayo ng nagde-depreciate hanggat hindi bumababa or hanggat hindi umaabot sa residual value na 1 million. So, ang sinasabi natin dito, kung ang carrying amount mo ay hindi pa 1 million, tuloy ka lang sa pag-depreciate. Wala pong kinalaman yung fair value dito ng asset sa cost model natin. Okay? Ignore po ang changes in fair value ng asset. Kung sakali man na mas mataas yung fair value mo sa carrying amount. Kung sakali man na yung PPE ay inayos natin, halimbawa yung sasakyan, di ba? Palagi yan nagpi-PMS, may repairs and maintenance. Oh, it does not negate the need to depreciate it. Anong ibig nito sabihin? Kahit na nagre-repair ka, mini-maintain mo yung unit, yung item of PPE, hindi ibig sabihin na excuse ka na mag-depreciate. Depreciate mo pa rin yan. This is another expense. Now, this is treated separately. We will deal with this later on sa ating mga discussions. Yung repairs and maintenance, kung paano yung accounting treatment natin dyan. Okay? Next. Second bullet. The depreciable amount of an asset is determined after deducting its residual value. Alam na po natin yon. Pero anong sinasabi dito? In practice daw, yung residual value is often insignificant, and therefore immaterial. Okay? Pero for classroom purposes, naglalagay tayo magkano residual value niyan. Okay? Para ma-identify natin magkano yung depreciable amount. Para mas ma-appreciate natin yung concept. Next. Paragraph 55. Kailan natin inuumpisahan ang depreciation? Yun yung tinutukoy po dito. Kailan magtatapos? Ayan. Una, kailan mag-uumpisa? Kapag available for use daw yung asset. If it is available for use, magagamit na siya, umpisahan mo na ang depreciation. Halimbawa, when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Bumili ka ng machineries sa planta mo. Dumating na set up mo na, gumagana na, pwede mo nang umpisahan ang production. Umpisahan mo na rin ang depreciation. Because
Ayan yung purpose niyan eh, kaya ka bumili. Eh kung functional na yan, pwede nang gamitin, na i-set up na, okay, nakapag-test na, edi good to go ka na dyan. Okay, kailan naman titigil? Depreciation of an asset ceases at the earlier date. Ano yung earlier date na yon? Okay, at the earlier date that the asset is classified, ito no, hindi ko na highlight, when it is classified as held for sale, okay, and this is under IFRS 5 eh, mga non-current asset held for sale. And the date the asset is derecognized. Alin ang mas nauna dyan? Kung available for sale na yan, or kung i-derecognize na natin, like, let's say, i-dispose mo na yon, o that is your, ano no, hanggang dyan ka lang. Hanggang dyan titigil ang depreciation. Hindi po natin tinitigil ang depreciation when the asset is idle or retired. Pinagpahinga mo na or nakatenga siya from active use, no? Unless fully depreciated na yan. Eh syempre, kung fully depreciated na yan, ba't ka pa magde-depreciate? Sagad na nga eh. Okay? Now, ito yung ating, ano dyan, ano, visual. Sa illustration na ito, class, no, nag-umpisa tayo ng depreciation charge nung ginamit na natin yung asset on year 1. Assuming na, ano na, no, available for use na yan as early as January 1. Start ka na ng depreciation dyan. Okay? Kung wala yung derecognition, kung hindi yan ibebenta or hindi mo yan i-dispose, ang depreciation mo ay hanggang siya maabot mo ang residual value na 1 million. Okay? Pag yung carrying amount ay umabot na sa 1 million, then stop ka na ng depreciation kasi fully depreciated na yan. Pero kung sakali man, in between the start and end of depreciation, either na-reclassify yung PPE para maging non-current asset held for sale o kaya i-derecognize mo na siya, okay? What, whichever comes first, kung ano man ang mauna doon, stop ka doon ng depreciation. Nakuha ba? Ito yung ibig natin sabihin dito sa visual na ito. Okay, now, let's hold the illustrations. We will deal with depreciation and the various depreciation methods later on. Now, dito muna tayo sa mga factors. Sa paragraph 56, in-identify no, yung mga factors na kinukonsider sa pagdedetermine ng useful life. Kasi, okay, dinidetermine natin yung residual value para ma-identify natin magkano yung depreciable amount. Okay? Kasi yun yung numerator mo. But we also need to consider the estimated useful life. At papaano natin kinoconsider? How do we come up with an appropriate estimated useful life? Now, sabi dito no, sa paragraph 1656, yung future economic benefits daw embodied in an asset are consumed by an entity principally sa paggamit po nito through its use. Yun nga lang, may ibang mga factors, no? Halimbawa, technical or commercial obsolescence and yung ordinary wear and tear, no? While an asset remains idle, often result in the diminution of the economic benefits that might have been obtained from the asset. Anong example po nito para mas maintindihan natin itong sentences na ito? Kung ang halimbawa, no, during our time, no, nung kabataan ko talaga, no, nung teenager ako, ang usong cellphone namin ay Nokia. Okay? Halimbawa, in-expect natin, ano, na yung mga mobile devices na yon, ang economic useful life niya ay 5 years. Okay? But in between those useful life, no, ay pumasok yung nag-umpisa na yung mga smart, ano na, smartphones, no? So biglang suddenly, nagkaroon tayo ng technical obsolescence and eventually commercial obsolescence, no? So na ano tayo eh,
Na-overwhelm tayo ng technology, hindi tayo nakasunod sa uso. Yung produkto mo, suddenly, na dating mabentang-mabenta, ngayon, konti na lang yung buyer kasi doon na sila sa smartphones, no? So ngayon, affected ang iyong future economic benefits. Kung halimbawa, nangyari yun within year 2, ina-expect mo na mapapakinabangan mo yan in 5 years. So, nagkaroon ka ng hindi ko alam paano nga ulit ito pinopronounce diminution of economic benefits. So, napaliit, no? Yung useful life natin from 5 years, biglang suddenly obsolete na yan. Hindi mo na yan mapapakinabangan. Halimbawa, yung mga pagers din dati, ano? Ganun. Yun yung ibig nito sabihin. Okay, therefore, we have to consider other factors in determining the useful life of an asset. At ano-ano po ang mga yon? Letter A, expected usage of the asset. Gaano natin katagal ito inaasahan na magamit? And the usage is assessed by reference to the asset's expected capacity or physical output. Okay, halimbawa, no, yung mga machineries, based on, based on historical records, okay, history suggests that normally a machinery can be used for 10 years, 20 years, or 15 years. So meron tayong reference. Okay? Letter B, expected physical wear and tear. Ginagamit at ginagamit mo, naluluma. Yun yung tinutukoy natin sa expected physical wear and tear. So, kung ginagamit at ginagamit mo siya, gaano mo katagal siya inaasahan na mag-wear down? Okay? It depends on operational factors. Halimbawa, the number of shifts for which the asset is to be used, and the repair and maintenance program, and the care and maintenance of the asset while idle. Balikan natin yung sasakyan. Kung hindi ka marunong mag-alaga ng sasakyan, mas mabilis yan, masisira, mas mabilis siya maluluma. Kung palagi mo yang ginagamit, no, palagi kang nag-out of town, drive ka ng drive, asahan mo, no, na mabilis siyang maluluma. As compared doon sa alagang kasa, bibhirang gamitin, no, alagang-alaga, mas matagal ang buhay nun. So, yung expected physical wear and tear ay nakadepende sa mga operational factors, kagaya ng minention natin dito. Letter C, technical or commercial obsolescence. Na bigyan ko kayo ng illustration kanina doon kay Nokia. No? Arising from changes or improvements in production, o kaya from a change in the market demand for the product or service output of the asset. Okay? Expected future reductions in the selling price of an item that was produced using an asset could indicate the expectation of technical or commercial obsolescence of the asset, which in turn might reflect a reduction of the future economic benefits embodied in that asset. And letter D, legal or similar limits on the use of the asset. Halimbawa, expired na. Okay? Expiry date of related leases. Okay? So these are factors in determining the estimated useful life. Now, class, bigyan mo ako sandali lang ha, very quick lang. Okay, sige. So, let us continue, Sorry doon sa konting, interruption. Next, paragraph 57. The useful life of an asset, we are talking about the useful life dito, is defined in terms of the asset's expected utility to the entity. Yung gamit, no? Siyempre, bumili ka ng asset, papakinabangan mo ito, gaano katagal? The asset management policy of the entity may involve the disposal of assets after a specified time or after the consumption of a specified proportion of the future economic benefits. Therefore,
the useful life of an asset may be shorter than its economic life. Kunwari, sa mga machineries, no? Matagal natin siyang magagamit. Sabihin na natin na at i-maximum mapapakinabangan natin yung heavy machineries at 15 years. Pero based on policy ni management, dispose agad natin yan after 10 years. Kahit na mapapakinabangan mo siya. So in that sense, no, yung useful life ay mas mababa doon sa economic life. Yung economic life is gaano mo ito talaga magagamit, no? Doon sa duration nitong asset na ito. Okay? The estimation of the useful life is a matter of judgment based on the experience of an entity with similar assets. Okay. So, yan po ang ating discussion sa elaboration ng factors in determining the useful life. Now, sabi po, okay, sabi talaga in the book of Dean Empleo and Prof. Robles, ang factors na ito ay nahahati daw into two. So, hinati nila yung mga factors na yon na nasa standard. Ang physical factors ay yung mga expected usage, expected physical wear and tear, and then the passage of time. Sa functional or economic factors naman, technical obsolescence, inadequacy arising from changes or improvements in production, and legal or similar limits. Although actually, if I'm not mistaken, parang nakita ko din ito sa book ni Valix and maybe with other authors, no? But hindi na ako kasi tumingin, nag-compare ng books. So, ang reference ko lamang po dito ay that of the book of Dean Empleo and Prof. Robles. Okay, pero dito it's just a classifying the factors into whether it's based on physical or functional or economic. Pero ito naman ay makikita pa rin naman natin doon sa standards. Okay, now, eto. Kasi pinag-uusapan natin yung depreciation. Ang sabi ni standard, sandali, hindi lahat ng PP ay dinedepreciate. Dito papasok si land. Sabi sa paragraph 58, land and buildings are separable assets and are accounted for separately. Tama naman, no? Ang lupa ay iba sa nakatayong building. Kailangan natin silang i-separate and account natin separately. Even when they are acquired together. Kahit na nabili mo yan. Halimbawa, bumili ka ng nagpatayo ka ng lote. Nagpatayo ka ng lote. Nagpatayo ka ng building sa isang lote na binili mo rin. Sabay mo silang binili. Okay? Plus, in that sense, kailangan nating i-account separately yung building na ipinatayo mo at saka yung lupa. Kasi class, yung lupa, it has an unlimited useful life and therefore, we do not normally depreciate land. Yun nga lang, there are some exceptions. Okay? At ito po ay normally hindi alam ng karamihan. Alam kasi natin that land is not depreciated because it has an unlimited useful life. Kaya nga sinasabi natin na nag-appreciate yung value ng lupa. O appreciate is the opposite of depreciate, no? Kaya nga wala tayong depreciation sa land. Pero there are exceptions. At ang example po na sinasabi ng standard ay yung mga quarries at saka yung mga sites na ginagamit for landfill. Landfill. Why? No? Kasi eto po, may limit sa paggamit. Hindi po yan unlimited. Samantalang yung building, may limited useful life yan. Okay? And therefore, it is subject to depreciation. So, depreciable asset siya. Sabi dito sa last sentence sa paragraph 58, an increase in the value of the land on which a building stands does not affect the determination of the depreciable amount of the building. Walang pakialaman, walang kinalaman yung pagtaas ng halaga ng lupa sa kung magkano yung value ng building. As we will elaborate on later sessions, later discussions, may ma-identify kasi natin,
magkano yung cost ng building. At ano-ano yung mga kinoconsider natin para malaman natin magkano at magkano yung total na ika-capitalize natin as part of the cost of the building. Yung construction lang ba yan? So marami pang bagay na matututunan tayo later on. Now sa paragraph 59, ayan, sige. Sa paragraph 59, inelaborate lamang dito yung exceptions sa sa land. If the cost of land includes the cost of site dismantlement, removal and restoration, yung portion daw na yun, yung cost doon ay dinidepreciate natin over the period of benefits obtained by incurring those costs. So, meron tayong lupa. Okay? Nung binili natin yan, may kasama na dyan na cost of site dismantle. I mean, when we determine magkano yung halaga ng lupa, isinama natin yung cost of site dismantlement. Okay? Yung expected na cost natin para tanggalin yon and subsequently i-restore yung lupa na yon. Okay, pero class, yung portion ng land asset na yon, although related, associated sa pagbili natin ng lupa, okay, kailangan po nating i-depreciate yung portion na yon. Kuha ba? The cost of site dismantlement, removal, restoration. In some cases, the land itself may have a limited useful life, which is the opposite of unlimited useful life. O in which case, i-depreciate natin yan in a manner that reflects the benefit to be derived from it. Kagaya nga nung mga landfill, yung mga quarries, no? Limited yung useful life natin dyan. Alright, sige. So, yan po, class, no? Yung mga related standards or paragraphs sa PAS 16 that tackles or that talks about depreciation. Ang pag-uusapan natin na ngayon ay yung depreciation methods. Ano yung sinasabi ng standard about depreciation methods? Ano ang inaalaw? Ano ang hindi? Okay, sa paragraph 60, ito po ang parang pinaka-main principle. Ang depreciation method na gagamitin natin should reflect the pattern. Okay? Shall reflect the pattern in which the assets' future economic benefits are expected to be consumed by the entity. Okay? So yun daw. So depende ang gagamitin nating depreciation method doon sa pattern ng economic benefit na ine-expect na makukonsume ni entity. Okay. Sa paragraph 61, ito ang sinabi ng standard. Okay? Although normally in textbooks, ito ay nilalagay sa latter part, no? Pero dito, paragraph by paragraph tayo. Ang sinasabi lang po dito sa paragraph 61, ang application ng depreciation method should be consistent from it for each year. Pero kailangan siyang i-review at least at each financial year end. Now, kung sakaling may significant change sa expected pattern of consumption, the method shall be changed to reflect the change pattern. Pero kung wala naman, tuloy lang tayo sa paggamit ng method na ginamit natin in the past. Pero kung may change sa pattern consumption, that change shall be applied as an accounting estimate in accordance with PAS 8 on accounting estimates. Accounting, ano na nga ito? Nakalimutan ko bigla ang complete title ng standard. Buti na lang may may book tayo dito. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. So yan po ang complete title ng PAS 8. Next! Sa paragraph 62, itong sinasabi. Meron daw tayong tatlong depreciation method. Una, straight line. Pangalawa, diminishing balance. And pangatlo, units of production. Ibig pala sabihin, yung
i-elaborate natin, yung mga explain natin mamaya, momentarily, sa mga susunod na slides, ay mga variation, especially nitong diminishing balance at saka ng units of production. Okay, so let us elaborate on these three methods. Okay? Pag straight line, ayan. Etong explanation na ito, no, yung narrative dito sa right side, that is still part of paragraph 62. Pag straight line, kung makikita ninyo sa ating visual, pare-parehas. Ito yung sinasabi natin dito na constant charge over the useful life. So halimbawa, 5 years, di divide mo yan equally in ano no, sa 5. So constant charge, pare-parehas yung depreciation charge natin. Straight line. Pag diminishing balance, paliit ng paliit yung depreciation charge natin. Malaki sa mga unang taon, paliit ng paliit. Kagaya nitong ating illustration. Malaki, lumiliit, paliit ng paliit hanggang sa maubos. No? So, decreasing charge over the useful life. Pag expected use or output, no, which is yung units of production, depende doon sa inaasahan natin na usage or output. Kaya dito, no, nagbigay ako ng example na magkakaiba sila on a year-to-year basis. Okay? So, sana no, na-visualize po natin, naintindihan natin itong tatlong klase ng depreciation. Now, the entity selects the method that most closely reflect the expected pattern of consumption, as we have emphasized in the previous slides. Okay? Applied consistently. So, eto na naman ano, parang inulit lang din ni paragraph 62 para maintindihan natin. Nabanggit na in the previous paragraphs pero sinasabi natin dito, applied consistently from period to period unless nga merong change sa expected pattern, di subject yan sa change in ano no, accounting estimate. Okay. So, ayan po, paragraph 62. Next. Sa paragraph 63, tama ba ito? Paragraph 63 yata ito eh. Hindi ko nalagyan ng tawag nito. Hindi ko nalagyan ng reference, citation. So if I'm not mistaken, this is paragraph 63. A depreciation method daw. Anong depreciation method daw ang hindi allowed? If the depreciation method ay nakabase sa revenue, hindi po yan allowed. At ito po yung sinasabi, ano, ito yung actual paragraph. If it is based on a revenue that is generated by an activity that includes the use of an asset, hindi po yan appropriate. Okay? Bakit? Yung revenue daw kasi generated by an activity that includes the use of an asset ay generally reflect factors na hindi lamang po limited doon sa paggamit ng asset na yan. Halimbawa, revenue is affected by other inputs and processes, selling activities and changes in sales volume and prices. Ito nga na pag-aaralan po ito sa CVP analysis sa cost accounting. Diba? The price component of revenue may be affected by inflation, which has no bearing upon the way in which an asset is consumed. Kaya po, hindi natin pinapayagan ang pagde-depreciate na naka-anchor sa revenue. Okay, so yan po ang sinasabi sa paragraph 63. Ngayon, balikan po natin si paragraph 62 dito sa tatlong methods na ito. At dito na po papasok yung ating mga illustrations. Okay, sabi ni Dean Empleo and Prof. Robles, time factor methods ang straight line at saka yung diminishing balance or yung accelerated method. Ito naman ay activity or use factor method. Tapos meron tayo ditong multiple asset depreciation method, which is yung group and composite. Elaborate natin yan separately mamaya after natin ito explain na iba't ibang klase ng methods dito. Okay? Time factor kasi naka-base tayo sa time, sa passage of time. Ano? Now, let us illustrate this. On July 1, 2022,
ABC company purchased an equipment costing 500,000. This is the cost of the PPE. Ang estimated salvage value or the residual value ay 50,000 at the end of its useful life of 5 years. Now, take note of the other information. Ang asset daw ay nagamit productively for 2,000 hours in 2022 and for 4,200 in 2023 at nakabuo po ng 3,200 units in 2022 and 6,800 units in 2023. Total estimated productive hours and total estimated units of production are 20,000 hours and 30,000 units respectively. So sa illustration na ito class, no, magagamit na po natin yung iba't ibang klase ng depreciation methods. Okay, unahin na natin si straight line. Pag straight line, basic, 500 minus 50 divided by 5 years, you have an annual depreciation of 90,000. Take note ha, pag in-apply mo yung formula na yan, cost minus residual value divided by the useful life, that is your annual depreciation. Okay, sometimes, kagaya nitong illustration natin, nag-umpisa July 1, hindi siya buong taon. Kailangan natin kunin yung half year. Kung 90,000 po ito class, divided by 2, ang depreciation charge mo for 2022 should only be 45,000. Pero, pag tinanong, magkano yung monthly depreciation? Di yung 90,000 divide mo by 12, 7.5 ka per month. Class, no, normally, ang depreciation natin in practice ay ginagawa on a monthly basis. Every year, meron tayong automatic na entry, pare-parehas lang naman ng amount because normally in practice, straight line method is the common. So, pare-parehas lang ng depreciation. Okay? So, monthly adjustment mo, depreciation expense and credit accumulated depreciation, 7,500. Or if you want, kung marami kang PPE, lagay mo dito, depreciation expense for the equipment and accumulated depreciation for the equipment. Okay? Para tukoy natin, ang depreciation na ito ay kanino? Anong klaseng PPE? Now, in 2022, this is the computation of your, on July 1, at the beginning, nung binili natin, syempre wala pa yung depreciation expense, kakabili mo lang. Hindi mo pa naman nagagamit. So, your cost is 500,000 and the carrying amount is also 500,000. Pero, by the end of 2022, on December 31, 2022, eto na sila. Nakapag-depreciate ka na ng 6 na buwan, which is 45,000, di ba? 90,000 divided by 2. Pag tinanong tayo, magkano yung carrying amount or the carrying value? Ano no? In the past, and usually for basic accounting, sometimes no, ginagamit natin yung term na net book value. Book value. Okay? That is your carrying amount. And that is 455,000. How come? Ang cost mo 500. Ang accumulated depreciation mo for this same year kasi yan 45,000, which is yung expense mo, no? Ang carrying amount mo ay 455,000. Take note of the accumulated depreciation. Pagdating ng December 31, 2023, ayan, ang depreciation expense mo for the year ay equivalent to 12 months. So, ito po ay expense mo for 2023. Tama ba? Ang accumulated depreciation mo ay combined nung 45,000 expense mo nung 2022 at yung 90,000 mo ngayon for a total of 135,000. Ang cost mo, hindi yan nababago. Palagi yan at 500,000 in this example. Ang nababago, ang paliit ng paliit ay yung carrying amount mo. Therefore, 500,000 less 135, we have 365,000 pesos. So maraming pwedeng itanong no, for purposes of computation, classroom or board exam. Okay? Straight line. Madali lang. Pero mag-ingat tayo
pagdating sa depreciation expense, lalong-lalo na sa mga petsa, kailan niya naumpisahan. Class, pwedeng binili natin siya, pero hindi pa available for use. Kunwari dito, July 1 mo binili, pero nag-umpisa mo siyang gamitin 2 months after. Halimbawa, July, August. Halimbawa, ano na, September 1. Magde-depreciate ka pa lang, umpisa ng September. Hindi kung kailan mo siya in-acquire. Kasi dito, hindi mo pa naman siya nagagamit. Take note ha, yung mga ano no, small tawag nito, information. No? Baka madali tayo doon. Next, sum of years digit. Etong sum of years digit, ang tawag natin dito, ang acronym natin dito ay SYD. You have to remember, no, you have to take note that when we are computing the depreciation using the sum of years digit, meron tayong kailangan tandaan na formula. Actually, itong formula na ito, kung nakalimutan mo, pwede mo naman i-add lahat ng years. Okay, i-total lahat ng years. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, mamaya papakita ko sa inyo. Pero anong sinasabi? Sa SYD, i-multiply natin yung depreciable amount sa series of fractions. Okay? At ano po itong series of fractions? Ang series of fractions mo ay estimated useful life divided by the sum of years digit. Ano nga yung SYD? Ano nga yung sum of years digit? Ito yun. Life times life plus 1 over 2. Apply natin yan dito sa ating illustration. Ilang taon? 5 taon. That is the life. Ano yung life plus 1? 5 plus 1, 6. O 5 times 6, 30. 30 yung numerator mo. Divide mo by 2, 15. Yung SYD mo is 15. Yung 15 na yon, that is simply your denominator here. Okay? Ang numerator mo is anong taon ka na? Kung first year ka, ilang taon pa yung outstanding? 5 years. Next year, ilang taon pa yung outstanding? Fourth year. 3, 2, anong fourth year? 4 years. Okay? Therefore, meron tayong every year, no? Paliit ng paliit. Kaya nga, class, this is a diminishing method. Okay? Decreasing yung ating depreciation charge from year to year. Okay. Eto, no? Magandang way to actually. Ito po ay makikita nyo sa approach sa libro ni Valix. Gumagawa siya ng table of depreciation. You can do this if you forgot the SYD formula. Kasi i-plot mo lang, ilang taon ba yan? I-add mo sila. Kung 5 years yan, di gawa ka 5, 4, 3, 2, 1. Parang sinasabi natin, no? On year 1, 5 years pa yung outstanding. 4, 3, 2, 1. Kasi nga, ito yung numerator mo. Okay? And then, add mo sila, 15. Yan na yung SYD. Kung nakalimutan mo ang formula, life times life plus 1 divided by 2, ito din naman yun. Ina-add lang natin sila, 5, 4, 3, 2, 1. And from there, you have your fraction. Yung series of fractions natin. 5 over 15, 4 over 15, 3 over 15, 2, 1. Ito yung i-multiply natin sa depreciable amount or the depreciable cost. In the case of our illustration, 450. 500 minus 50. So on year 1, 450,000 times the fraction, 5 over 15. Ang makukuha mong depreciation expense ay 150. Second year, 4 over 15. Kaya nga sinasabi natin series of fractions. So 150, 120, 90, 60, 30. So parang every year paliit ng 30,000. As you can see, this is diminishing. Paliit ng paliit. Yun nga lang class, sa illustration natin, mag-ingat tayo. Kasi nag-umpisa tayo ng July 1, 2022. Magtatapos yan ng June 30 of the 5th year. So, pag tinanong tayo, magkano yung depreciation expense mo for 2022, hindi po buong 150. Kung hindi, kalahati niyan. Bakit? Parang ang sinasabi natin, okay, July 1, 2022,
to June 30 of 2023, ang 150 mag-a-apply. Yung 120, eto. 90, eto, so on and so forth. So kung isang taon yan, tigkalahati this year and next year, paghatiin natin, divide natin into 2. O kaya nga, if we are talking about the 2022, your depreciation here is simply your 75,000, yung kalahati ng 150. Nakuha ba? So ito yon 75. Pag tinanong ka, applying the SYD method, magkano yung depreciation expense mo ng 2023? E di yung 75 tapos yung kalahati ng 120 and that is 135. And you do it with the rest. 60 plus 45, 105. You validate, you verify. You pause my video para i-double check kung saan ito galing. Okay? Nakuha ba? On 2027, 15,000. Ano? Kasi nga, magtatapos ito ng June 30, 2027 kasi 5 years. Okay? So, careful tayo dito. That is your sum of years digit. Now, ito no, balikan ko lang mabilisan yung depreciation method ng straight line. Napansin po ninyo, ano? Pwede kasi na ang itanong sa problem, magkano yung percentage ng depreciation for straight line. Pag percentage ang tinutukoy, magkano yung rate, depreciation rate for SLM or straight line method, yung 100% i-divide mo ng useful life. Kung halimbawa dito 5 years, ang depreciation rate mo for straight line method ay 20%. Okay? Nakuha ba? 20%. Ano, no? Pero dito, ang pagbabasehan natin ay yung depreciable amount. Therefore, 450,000 times 20%, you have 90,000. 450,000 times 20%, 90,000. Okay? Nakalimutan ko lang yan, ano, kaya ako binalikan. Now, bakit? Kasi, etong susunod natin na pag-uusapan, ano, later on pala, ay may kinalaman doon sa ginawa natin, ano, yung mga double declining and 150% declining. It has something to do with the straight line. Pero bago ang lahat, may nakalimutan akong sabihin. Ito no ay additional discussion because this what I will be explaining based on Valix is not available in the book of Empleo and Robles. Kasi ang sinasabi, ano, papaano kung, halimbawa, 2.5 years? Paano ko gagawin yung sum of years digit? Butal eh. How do I do that? If the life of the asset is X years and a half, the procedure is to multiply the life by 2 para maging buo. Pero yung buo na yon ay half years. So halimbawa, no, 2.5 years. Eh di yung life natin in half years ay 5. 2.5 what? Times 2. So yung SYD mo, parang kanina din, 5. 5 plus 1 divided by 2, 15. Pero eto, yung ating 5 over 15, okay, 4 over 15, hanggang 1 over 15 ay half month, every 6 months. So yung, eto na, nandito naman, for the first year, dalawang fractions ka, yung 5 over 15 at saka yung 4 over 15. Second year, 3 over 15, and the 2 over 15. And then the last year, nakalahating taon, 1 over 15. Yan ha, pag hindi buo ang taon sa na yung ano, yung ating useful life. Okay? Now, proceed po tayo sa same illustration pero applying the declining method. Pero this time, double declining. So sa diminishing method pa rin po tayo dito. Ano yung double declining? Class, the double declining is simply 20% of 20% times 2 of your straight line method. Eto na yun. Andito rin naman pala eh. Pero pinaliwanag ko, binalikan ko pa. Sa straight line method, no, in our case, 20% nga, as explained ko. Pag double declining, multiply it by 2. If the SLM
na depreciation rate ay 20%, the double declining is 40%. Pero class, pag ginagamit natin ang double declining, hindi po natin pinapansin si residual value. Now, ito yung pinagkaiba. Class, tandaan po ninyo, sa straight line, sa sum of years digit, ang basis natin, pag ginagamit natin yung fraction or yung percentage man, is on the depreciable amount. Dito, sa double declining, ini-ignore natin yung residual value. Ibig sabihin, nakabase ka doon sa carrying amount. Okay? Siyempre, at the beginning of the year, yung cost. Sa mga susunod, yung carrying amount. Pag naibawas na yung depreciation natin. Tapos, sa dulo ng taon, in the final year, hindi na tayo nagko-compute. We are just getting the difference between last year's carrying amount at yung residual value. Kasi pagdating sa dulo ng taon, magkakabutal ka. Hindi mo maaabot yung eksaktong residual value. Kaya difference ka na doon. Okay? Sa example natin, ang cost mo 500,000. Ang depreciation rate mo ay 40%. So, ang depreciation mo for 1 year ay 200,000. No? 500,000 times 40%, 200,000. Yun nga lang, ang expense natin for 2022 ay kalahati nito, 100,000. By December 31, 2022, ang carrying amount mo ay 400,000. Now, notice what happens in 2023. Ito. Take note nanggaling tayo dito. Ito yung magiging basis, ito yung magiging basis kung saan mo i-multiply yung 40% sa susunod na taon. Hindi na tayo dito sa 500. Diminishing value ito paliit ng paliit. Kung kanina, nakabase tayo sa depreciable amount, ngayon sa carrying amount tayo. For 2023, para makompute natin magkano yung depreciation charge, dito tayo manggagaling sa 400,000. Kaya nga, makikita ninyo, 400 times 40%, 160,000 ang depreciation expense mo in 2023. Oh, sir, ano tong 240? That is your carrying amount in 2023. 400 minus 160 equals 240. Or cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, except that we don't have any impairment losses here. Accumulated depreciation mo is 160 plus the 100,000 last year, 260 in total, minus mo sa 500, edi 240,000. Okay? Dito meron tayong alternative solution. Kung mapapansin ninyo, ang 200,000, di ba, na year 1, 500,000 times 40%, 200K. Di ba? E di, parang ang sinasabi natin, since hanggang June 30, 2023, ang carrying amount mo on June 30, 2023 ay 300,000. Tama ba? Which is this one, 500 minus 200. Yun nga lang class, syempre, for 2023, 100,000, di ba? Kasi nga, itong 100K pang 2022. So, ito ang pang 2022. Now, 300,000 times 40%. That is 120. Pero this is for July 1, 2023 hanggang June 30, 2024. Kalahatiin mo. Okay? Yung 60,000 para 2023. Yung another 60,000 ay pang 2024. So ang kukunin lang natin dito ay yung kalahati. Hence 100,000 and 60,000. A total of 160,000 pesos. Okay? So pero tatandaan ninyo, ang pinangmumultiply natin hindi cost kung hindi yung carrying amount. Hindi depreciable amount kung hindi yung carrying amount. O minsan tawag natin sa carrying amount, carrying value. Okay? Next. Ito naman, 150% declining. Actually, yung principle ay the same. Minultiply lang natin ng 150% ang straight line.
Kanina, double declining is 200%. Ito, 150% declining. So, you do the same principle, no? Same application, same procedure. Pag ginawa natin yan, ang maiiba lang naman dito ay imbis na 40%, 30%. So, you do it the same. So, eto, hindi ko na elaborate further. You just pause the video, double check ninyo kung tama ang masusundan ninyo. Ito dapat ang depreciation expense natin sa 2022. Ito naman ang depreciation expense mo for 2023. Okay? Carrying amount mo, December 31, 2022 ay 425. Sa 2023 ay ito, 297,500. Okay. So that's it. Now, meron tayong tinatawag na declining balance kung saan ang galing yung double declining and 150% declining. Pero class, eto kasi na declining balance talaga ay may sinusunod na formula na kung syempre, 'di ba, for purposes of board exam, we are practicing the use of basic accounting kasi there are certain scientific calculators that are not allowed. And generally, scientific calculators are not allowed. So, if you are an accounting student, especially if you are a BSA, so sinasanay natin na basic calculator. Ito kasi na formula ay hindi natin magagawa sa basic calculator kasi it involves square root. And usually, meron namang square root, 'di ba? Pero yung square root, yung normal na square root. Pero what if, ito kasi no, tignan ninyo, ang declining balance method natin, ito yung rate, 1 minus, paano ba, square root, pero, halimbawa, 5 years ito, edi fifth root, tama ba? Fifth root, no, of salvage value divided by cost. Pag ganyan, hindi mo to magagawa sa basic calculator if I'm correct, no? Hindi ako expert pa naman sa math. Okay, pansinin nyo ito. So, yun yung ating limitation, ano? The as So, sa base, no, in terms of computation pa lang, may limitation ka na dahil basic calculator ang gamit mo. Take note, ito yung observation mo dapat. Hindi mo pwedeng gamitin ang declining balance kung wala kang salvage value. Kasi nga, may numerator ka dito sa loob ng square root. Hindi siya square root. Depende pa sa number of years. Okay, dito sa, anong tawag natin dito sa sign na ito? Okay, square root ba? Yeah. Okay. So, hindi natin pwede gamitin yung declining balance pag zero ito. Kasi otherwise, um, may mali or hindi ko alam kung mag-error siya. Or basta hindi gagana yung ating formula. And the formula cannot be used unless there is a residual value. Ayun nga, sinasabi natin. In the absence of any, so ganito, hindi pwedeng maging zero ang residual value mo kasi kailangan meron ka dapat numerator. So para hindi yan maging zero, kung walang residual value, we use a nominal amount of 1 peso para maipagpatuloy natin itong formula na yan. Okay? O, apply natin yan dito sa ating example. Okay? Buti na lang, sa libro ni Valik, same na same yung illustration. 500,000 yung cost, 50,000 yung salvage value, 5 years. So, pag in-apply mo yan, dito yung 5, ito yung years mo. 50,000 ang salvage value divided by 500,000. So, dito sa loob, makikita mo 0.10 yan, or 10, di ba? 10% or 0.10. 50 divided by 500. Okay? So, pag sinimplify natin, ganito siya, 1 minus fifth root of 0.10. Now, to solve the mathematical equation gamit tong illustration na ito, para makuha natin magkano yung sagot dyan, sabi ni Valix, no, a table of logarithm must be used to extract the fifth root of 0.10. And accordingly, pag meron tayong table of logarithm, ang sagot dyan sa equation na ito ay 0.632. Sorry, dito lang. Ang 0.632 ay ang sagot dito sa fifth root of 0.10.
So, makuha mo yung 0.632, ibawas mo yan sa 1. Therefore, your declining balance rate ay 0.368 or 36.8%. Okay? So, yun yung magiging declining balance mo na i-apply mo doon sa carrying value. So, that's how we do it. Hindi na natin isolve, no? 500,000 times 36.8%. And then, sa susunod, apply mo. You can just do it, no? On your own if you want. So, that is the declining balance. Plus, hindi natin yan gagamitin for classroom purposes. Even in practice, no, hindi po yan ginagamit extensively because the calculations are complex. May nalalaman ka pang algorithm, logarithm, sorry. Okay? So, yan po, ano, class. At least for appreciation lang nung declining balance, kaya natin siya in-include dito. Next, yung sa units of production, dalawa, either service hours or yung units of production. Pag service hours ang ginamit natin, ito yung mga i-consider mo. May 2,000 hours ka in 2022, may 4,200 or 4,200 in 2023, and your estimated productive hours ay 20,000 hours. Class, pag mga ganito, service hours or units of production, ang depreciation natin ay expressed halimbawa, in this example, per hour, depreciation charge per hour. And how do we do it? Cost minus salvage value or residual value. 450,000 ang depreciable amount. I-divide natin by the total estimated productive hours. No, sa product na yan, ay sa PPE na yan, we are anticipating that we can produce or we can, it can be utilized in 20,000 hours. Hence, ang depreciation charge natin per hour is 2250. 450,000 divided by 20,000, 2250 ang depreciation mo per hour. Yan yung imumultiply natin ngayon sa 2,000 in 2022 and 4,200 in 2023, as you can see here. Okay? Ayan. Depreciation expense mo in 2022 is 45,000. Okay? And in 2023, 94,500. Pag in-apply mo ito, no, 2042. You do the accumulated depreciation and the carrying amount, pero for 2023, ito yung ating accumulated depreciation. 45,000 and 94,500. Carrying amount is what? 500,000 minus 139,500 or 360,500. That's service hours. Pag units of production, di palitan lang natin. Ito lang, yung 30,000, tapos etong 3,200 and 6,800. Same approach, same way. Pinalitan lang natin yung info. Ano ang dinivide natin sa 450,000? Yung expected units na maipoproduce, 30,000. Usually ginagamit natin ito sa mga production, ina-associate natin yung mga assets doon sa productive capacity niya. So ano yung expectation natin, ilang hours or gaano kadaming units ang mapoproduce natin kapag ginamit natin itong asset na ito. O in this case, ang depreciation charge mo per unit ay 15 pesos. Kanina, depreciation charge per hour sa service hours. Ito, dahil units of output tayo, 15 peso per unit ang depreciation charge mo. Okay? O, for 2022, 3,200 times 15, meron kang 48,000 na depreciation expense. For 2023, 68 times 15, meron kang 102,000. Kaya nga dito, no, kung babalikan natin yung visual natin kanina, pag units of production, magkakaiba. Kasi ang expense natin ay nakadepende sa actual production mo. Pero dinidivide natin yung depreciable amount doon sa expected service hours or output na maipoproduce. Okay? So that's how we deal with units of production. Example natin dito ay service hours at saka units of output. So,
I hope this is clear, malinaw. Ayun, balikan po natin yung ito, multiple asset depreciation method. Sabi dito, meron tayong group method at saka composite method. Ano ang group method? Ano ang composite method? Ito yung definition. Okay? Pag, or yung explanation. Pag group depreciation daw, or group method of depreciation, lahat ng assets na magkakaparehas in nature, similar in nature, and in estimated useful life, ginugrupo natin and tinitreat natin as a single unit for purposes of depreciation. Similar in nature. Pag composite, dissimilar, magkakaiba, or assets that have different physical characteristics and vary widely in use, ginugrupo natin and tinitreat natin as single unit for purposes of depreciation. Actually, somehow, no, na-introduce ko ito kanina, pero ang focus kasi natin doon ay significant cost. Or significant part, di ba? O, example ng group depreciation. Kunwari, no, yung significant part 1 and 2. Okay, similar sila in characteristics, similar in nature. Pinagsama natin sila. Since same sila ng useful life, tapos di 5 million and 4 million, imbis na i-depreciate natin sila separately, pagsamahin na natin. Parehas naman 20 years ang useful life. Eh di 9 million divided by 20. Yun yung depreciation expense natin dito sa dalawang parts na ito. Kuha ba? Now, for composite depreciation, gamitin natin itong other parts na ito. Sabihin natin class, no? Kasi nga, itong other parts ay maaring binubuo ng iba't ibang klase ng parts na maaring magkakaiba naman. Pero dahil nga sa illustration natin dito, hindi naman significant yung cost, pinagsama-sama na sila. So, example yan ng composite depreciation. Kasi maaring yung other parts na ito ay dissimilar in nature and varies in its use. Pero pinagsama-sama natin for purposes of depreciation. Okay? Example of composite depreciation. Now, let's have another illustration sa group depreciation. From the book of Valix. Ito madali lang. Ito common, ito pag maraming items or maraming units yung binibili natin. Halimbawa dito, 100 yung similar machines na binili natin for 1 million. O syempre, ang gagawin mo dyan ay yung 1 million, i-divide mo sa estimated useful life. At saka ibabawas mo yung residual value kung meron man. Imbis na kunin mo yan individually. Alam naman natin na pag yung 1 million, dinivide natin sa 100,000, meron kang 10,000. Eh kaso hindi ka sigurado. Gumamit ka ng calculator. 1 million divided by 100. Oo nga, 10,000. Di ba? Estudyante. So, 10,000 per machine. O imbis na i-depreciate mo yan individually, since magkakaparehas lang naman yan, di doon ka na sa 1 million divided by 5. Okay? So, yun yung ating depreciation charge per year. Sa lahat na yon no, ng mga machines, isang depreciation na lang tayo. Dito ang pinakita natin or an annual depreciation rate of 20%, which is your 100% divided by 5. Okay? So, yan po yung ating explanation dyan. Now, eto mas maganda, yung composite method. Assume the following data for ABC Company. Ito ang illustration na ito ay pinick up ko in the book of Dean Empleo and Prof. Robles. Meron kang machines A, B, C, and D. You have the cost, you have the residual value, and their life in years. Kung individually natin yan, class, na i-compute, ganito ang mangyayari. Machine A, 30K, Machine B, 35, 18,750, 9,000 respectively. A, B, C, D. Cost minus residual value equals depreciable cost divided by the life in years. Ganun lang naman yun, di ba? Para makuha natin itong annual depreciation. Inad mo yan silang lahat, ang total na depreciation mo ay 92,750. Pag composite method tayo, ganito. Di ba magkakaiba sila? Magkakaiba pa nga ng residual value, di ba? So, if they are dissimilar in nature, pwede natin pagsamahin.
Okay, as one. Yung composite life, sabihin na natin, magkakaiba kasi ito, 5, 6, 8, 10. Okay, pero pag kinuha natin itong 92,750, itong 600,000, pwede natin makuha yung average life nitong mga ito. Pero syempre, hindi mo ito gagawin na 5 plus 6 plus 8 plus 10 divided by 4. No. 600,000 na depreciable amount. Kung ang annual depreciation mo taon-taon ay 92,750, gaano yan katagal? E di, 600,000 ka ngayon divided by 92,750. Okay? 6.46900. 6.47. Round off natin in years. 6.5 years. So parang 6 years and a half. Di ba? That is your average life. Composite life ang tawag natin dyan. Now, pagdating sa composite rate, ganito. Ang total annual depreciation, which is this one, i-divide natin hindi sa depreciable cost, kung hindi sa acquisition cost or yung cost. In this case, 750,000. Sa composite life, 600,000 divided by 92,750. Pero sa composite rate, 92,750 divided by 750,000. Sir, bakit? The answer is, when we are using the composite depreciation, ang composite rate ay ina-apply po natin. Okay? Mamaya papakita natin. Yung composite rate ay ina-apply natin sa cost at hindi sa depreciable cost. Now, take note of the following reminders for group and composite depreciation methods. Okay. Depreciation is reported in a single accumulated depreciation account, which is not related to any specific account. So dito, no, wala kang depreciation expense ni A, B, C, and D. Pagsasamahin mo silang lahat. Okay, then less depreciation expense or less accumulated depreciation. So ganun siya, no? Hindi related sa any specific account. Pangalawa, ito na nga yung sinasabi natin. Kung natanong ninyo sa inyong sarili, bakit ang composite rate ay dinidivide natin sa cost, hindi sa depreciable cost? Kasi ang composite or group rate is multiplied by the total cost at hindi yung depreciable cost para malaman natin magkano yung periodic depreciation. At ito yung ating illustration. Another illustration. Ano? I picked this up in the book of Valix. Consider you have a building, you have a machinery, and you have an equipment. At ito yung kanilang magkakaibang rates and costs. No? So ito composite rate tayo dito. Pero this also applies to group depreciation method. 15, 8, and 4. Okay? Pag kinuha mo yung annual depreciation, 90,000. Ang ganda nga 90,000 tapos 900,000. Di ba syempre, average life mo is 900 divided by 90, 10 years. Okay? Ang composite rate mo ay 90,000 divided by 1 million, which is 9%. O, tignan ninyo ito. If this is your cost from year to year, pare-parehas lang yan. Anong nagbabago? Yung accumulated depreciation at yung depreciation expense. Bakit? 1 million times 9% equals 90,000. Accumulated depreciation mo on year 1, assuming this started at January 1, 90,000. The carrying amount is 910. But unlike the diminishing balance, double declining, and halimbawa 150 declining, if that is based on carrying amount, eto, lagi tayong based on cost. Total cost ha, not depreciable cost. Okay? Take note ha, kasi baka ma-overwhelm kayo sa iba't ibang methods na paghalo-halo nyo na. Pag group and composite, based tayo sa total cost. Pag SYD and straight line, based tayo sa depreciable amount or depreciable cost. Pag double declining, 150%, based tayo sa carrying amount. Hindi sa depreciable amount. Hindi rin sa total cost. Magkakaiba sila, no? Okay? Kaya ang depreciation natin dito palagi at 90,000. Kasi nga, fix yan na 9% ng 1 million.
Okay, kaya nga, at the end of year 10, kasi ang average life mo ay 10 years, makikita ninyo dito, ang accumulated depreciation mo on year 10 ay umabot na ng 900,000. Pag binawas mo yan sa 1 million, o 100,000, and that is equal your residual value here of 100,000. So that the average useful life is 100,000. Tama ba? O, paki-absorb ha. Please process this in your minds. Next, consider number 3. When an asset, oh sorry, typo error. When an asset in the group, ayan, edit ko na lang po ito. When an asset in the group is retired, pinagpahinga, wala po tayong recognition ng gain or loss on the retirement. If we are applying the group or composite method, wala tayong gain or loss. Unlike kapag normal na ano ka dyan, depreciation, meron tayong gain or loss. Okay? Ano no, which is the difference. Anyway, we will check on that eventually. Siguro sa mga actual examples, actual problem solving. Pero sa ngayon, para hindi mo na magulo kayo, take note. Pag dinispose or ni-retire an asset in the group, walang gain or loss. Halimbawa, if the equipment is retired after 4 years, which is this one, tapos nabenta yan for 20,000, ganito ang journal entry mo. Debit ka ng cash. Kailangan mong i-recognize yung equipment kasi naibenta, na-retire. Siyempre, no, i-recognize natin yung cost. Okay. So, 130. Ano to? 110. Kasi nga, wala tayong gain or loss. The accumulated depreciation, ang difference ng proceeds sa cost. Sure, tama ba yun? Parang ano, pag sinundan mo yung 9%, hindi naman dapat 110,000 yan. Class, take note nga, etong 1, depreciation is reported in a single accumulated depreciation account and not related to any specific asset. Therefore, dito, no, the difference between the proceeds and the cost of the equipment is treated as accumulated depreciation. Nakuha ba? See the reasoning here. Okay? Oh, after the retirement of the equipment, the remaining cost of the asset in the group is 870,000. And the annual depreciation will be 78,300. Sir, paano yun? Eto, visual. Year 4, ni-retire mo yung cost 130. Accumulated depreciation niya 110. Di 1 million minus 130, di meron kang 870. Although hindi naman tinatanong, pero yung accumulated depreciation mo dito, 250. Kasi nabawasan ka ng 110. Okay? Carrying amount mo, 620, kung sakaling itanong. Since 870 na yung cost natin, multiply mo, the same pa rin, 9% pa rin yung composite rate mo. Kahit meron kang ni-retire. So, 8% ng 870 is 78,300. You do it hanggang sa, eto nga lang, no, pansinin ninyo, at the end of year 10, ang carrying amount is 150,200. Yung average useful life natin dito ay 10 years, di ba? Kaso nga, because of the retirement, nagkaroon ng changes. Anong sinasabi? Kung mapapansin mo, parang naging 12 years ang average useful life mo. Kasi, pag tinuloy-tuloy mo yan, sa year 11, after this depreciation expense, ang carrying amount mo ay 79,100. Pero since ang natitira ay etong building and machinery, ang residual value nila ay 70,000. So tuloy ka pa, mag-depreciate ka pa ng mag-depreciate hanggang umabot ka ng residual value. Yun nga lang, pagdating ng parang pinakadulo, no, hindi mo dapat yan isasagad na 70,000. Otherwise, magiging 1,900 na yan. Which is carrying amount being below the residual value. Hindi po pwede yun. So, eto nga, no, sinasabi natin, that the depreciation shall be discontinued when the carrying amount of the asset in the group falls below the residual value of the said asset. Since 71,900 yan nung year 11,
o year 12, yung 1.9 na lang para maiwan yung 70,000 na residual value. Nakuha ba? Pakiano na lang, no? Pause na lang. Anyway, mababalikan nyo naman since this is recorded. Next. Ito. 4. When the asset retired daw is replaced by a similar asset. Ni-retire, pinalitan. The replacement is recorded by debiting the asset account and crediting cash or other appropriate account. Debit ka ng, halimbawa, equipment, credit ka ng cash. Subsequently, the composite or group rate is multiplied based on by the balance of the asset account to get the periodic depreciation. Paano yon? Ito. In the previous illustration, assume natin ganito. Yung same equipment ay ni-retire tapos pinalitan, yung asset ay nagkakahalaga ng 160,000. Now, for purposes of appreciation, para maisagad natin, naglagay ako dito ng additional info na wala doon sa libro nila Valix. What if the residual value is 25,000? Ayan, dinagdag ko lang po ito. When that happens, no, tignan ninyo ito kanina. 870 yung cost, 250 yung accumulated depreciation, ang carrying amount ay 620. Eh, ni-replace mo ng panibago, debit ka ng equipment, credit ka ng cash kung binili ito, binayaran. Okay? Which is yung sinasabi dito. Before year 5, no, or after the retirement and replacement, the cost now becomes 1,030,000. Accumulated depreciation mo ay parehas. Ang carrying amount mo ay 780. O class, anong gagawin natin? We will still apply, sorry. Magkano nga yung ating rate dito? Hindi ko na copy. 9%. Okay? So, 1,030,000 times 9%, yan po yung ating 92,700. Dito, class, yung composite rate natin ay parehas pa rin, 9%, hindi nagbabago with a retirement and a replacement of an asset in the group or in the composite. Okay? Tuloy-tuloy lang yan. Hanggang sa bandang pinakadulo, sabi nga natin, yung residual value natin, yung carrying amount ay hindi dapat magfo-fall below the residual value. Kaya nga, ano, para mabuo natin itong illustration, naglagay ako dito ng assuming. Assuming lang. Okay? Na 25,000. Di 95,000 ang residual value. Hanggang dito lang. Wala nang ibababa dapat dyan. No? Kasi yan yung residual value. Or kung sakali man, following the original illustration na walang nilagay si Valix na residual value, edi hanggang 75,000, hanggang 70,000 ang ating depreciation. Ang residual value. So, sagad na natin yung depreciation hanggang 70,000. Okay, in this case, no, edi mag-add tayo dito na magkano? 25K. Okay? So, yun po ano, ang mga gentle but important reminders on group and composite depreciation. Last, component. May nabanggit po sila din Empleo and Prof. Robles, no? The discussion on the component depreciation. And that is the opposite of the group and composite. Pag sinabi natin class na component, i-depreciate natin by component. And actually, the good illustration here is that one that we presented initially, no, in the beginning of our video lecture. Anong tawag natin dito? We have this different parts, no? Depreciate natin sila separately. Even if this is one big of a PPE. So, with the, depreciate part 1, part 2, 3, 4, and 5 separately. Okay? Another illustration para lang ma-appreciate natin ito. Pakita natin ito na diretso na. We have an aircraft costing 50 million. And you have to consider you have the passenger seat, 2 million, engine, 10 million, and the other parts at 38 million for a total of 50 million. Sinasabi lamang po dito ano na yung residual value
ni engine ay 200, yung other parts ay 3.5, and then ito yung mga useful life nila. Yun lang yung ine-explain itong paragraph na ito. So, pag component depreciation, edi depreciate pa separate si passenger seat, kay engine seat, at saka sa ibang parts. Ito, ang other parts sabihin na natin na ito ay composite depreciation. Binuo natin. Pero yung component depreciation, magkakahiwalay sila. Yun lang naman ang tinutukoy. Okay, napagod na ako magbasa. Pakibasa na lang nitong actual illustration. Ano, dumiretso na ako dito sa solution. Okay, there you go. Gaano kaya ito katagal? Magkaalaman tayo after this. So maraming salamat. That is the discussion of the cost model and depreciation. Let me know if you have any questions. I'll see you soon sa iba ko pang mga discussion sa property, plant, and equipment. Thank you and bye-bye.